Direk, ano po ang inyong inspirasyon ng Behind the Smile? Bakit niyo po ito nasulat at paano niyo po sinimulan yung journey na pagsusulat bago kayo naging director? Okay, Behind the Smile. Ito kasi ay patungkol sa kumakalat na HIV. Dito sa atin sa Pilipinas, we have more than 55,000 cases. And ginawa namin ito sa Calapan City just because yun yung aming hometown. At sa Mimaropa, Region 4B, pinakamataas na kaso ang Mindoro. At ang Calapan City ang may pinakamataas sa lahat ng bayan doon sa lalawigan ng Mindoro. So na-inspire ako na gawa ng pelikula ito sapagkat napapanahon at magandang ipakita ito hindi lang sa mga kabataan, no, kundi sa mga lahat ng tao na maging aware about these cases na kumakalat, na patuloy na dumadami. At naipakita naman kanina sa napanood natin, napakaraming informative na sinabi ng ating mga doctors. And nag-research talaga ako para makahanap ng ganitong material at para maipakita yung pagsusulat ko dito ay mabigyan ng hustisya at maipahayag sa lahat ng tao, because this film is also advocacy and awareness. Hindi lang tinatakal dito ang HIV, kundi ang mental health, kasama ang anxiety and depression, napanood nyo naman kanina, and of course, bullying na hanggang ngayon ay problema ng ating mga eskwelahan. Yun lamang po. Kumusta po yung casting? Paano nyo po Okay. napili sila? All of them are my close friends. Hindi na ako nagpa-audition. Tinik ko sila talaga isa-isa, tinawagan isa-isa, and fit sila lahat sa kanilang mga schedules. Kaya hindi po kami nahirapan sa paggawa ng movie na ito. BJ, kumusta experience mo umaarte ulit? Yes po. Ako syempre napakalaking pasasalamat ko kay Direk na sa akin niya ipinagkatiwala po yung karakter ni Elijah, dahil syempre napakalaking part niya naman sa film, and ako sobrang overwhelmed na sa akin niya nabigay yung role na yun. So I tried my best na ibigay din po yung justice dun sa character, and para makarelate din syempre yung mga may pinagdadaanan ganun, maipakita sa kanila yung katotohanan, yung reality na nangyayari dun sa mga cases of HIV. So the process nung mismong shooting sobrang gaan lang eh. Nung pagkatrabaho, sabi nga pinag-usapan namin kanina, parang classic yung unsum na ano ni Direk. Sobrang dahil nga handpick niya and yung weight niya sa pamimili ng characters, kaya siguro mas nag-gel kami at hindi kami nahirapan sa pag-eksena ng bawat isa. So nag-enjoy ako doing the film. Thank you. Ikaw, Dana. Of course, thank you kay Direk. Ito pa yung pinaka-first film ko, and it was very challenging for me, especially nung nakita ko yung script. Pure Tagalog. So yeah, medyo, but you know, with the cast that Direk has chosen, they made me feel very comfortable in the role. They made it easier for me. The chemistry with the other casts, I'm just so glad na yung first film ko, it's with them. And it's one of the best experiences, and especially something that I really resonate with kasi mental health, not just with HIV awareness. I'm really happy because as someone who struggled with my mental health before, it's finally going to be put in film, and it's a film that will raise awareness, especially to the younger generation who's struggling with mental health. And also to face the stigma with HIV. So I love that it's not only a film that I enjoyed doing, but it's an advocacy film. It's something that will create a positive impact in the community. So I'm very thankful and thank you, Direk, for this. Congrats. Dana, kailan ka na-discover since this is your first movie, and then tell something about yourself para makilala ka nila. So I am Miss Silka Philippines 2025, reigning ako. And I've been doing commercials actually before actually doing films, TV commercials po. And then I met Direk. Actually, he's a family friend that's also in the industry, so he saw the potential in me, and I'm already very grateful. And yeah, I'm thankful that Direk thought of me to play Nikki. And yes, so I'm also Miss Oriental Mindoro Tourism 2015, and Miss Mandaluyong third runner-up 2017. So pageant, I was in the pageantry industry, I was in the TV
commercial industry. And now I'm here in the film industry. Ano pakiramdam mo? Maharap ang arte ka na sa harap ng camera for a movie na ibang-iba sa model. Actually, it's a very surreal feeling. I still feel a little bit overwhelmed seeing myself in the big screen, especially doing something very out of my comfort zone. Here, I'm trying and feeling the script and all. So it's a feeling, mixed emotion. But in the end, I'm very proud. I'm proud of the entire cast, outcome of the movie, and that's what I'm very happy for. Direct ikaw ang nagbinyag sa kanya sa pelikula. Yeah. Ano masasabi mo sa kanya as a first time? Actually, wala kaming naging problema. Except yun nga, yung medyo more in English siya. Pero sabi ko naman, napanood ko yung ibang guesting niya sa TV series ng GMA. Sabi ko, okay naman palang umacting dito yung Tagalog. So, a challenge sa amin yun kasi nga, pero hindi rin naman sobra kasi yung role niya dito is hindi siya yung masyadong class din naman yung family na pinanggalingan niya sa role. Kaya that is why okay lang na Englishera siya o sige gawin nating Taglish yung kanyang lines. Direct, kamusta working with DJ and Jan? First time ba? Jenica. Jenica. Jenica is first time ko siyang nakatrabaho. Mostly kasi nakakatrabaho ko is yung nanay. So, ang madalas na expectation ng mga audience kasi kailangan pantayan niya yung galing ng nanay niya. Pero dito sa pinakita niya, parang sumobra pa ata siya. Okay? And si EJ naman, since he is also from Oriental Mindoro, friends na kami niya noong mga nasa TV days pa. At nakakasama ko rin sa mga TV series. And then, ayun, nag-uusap-usap lang kami na, bro, ikaw kukunin ko sa ganito. Okay lang siya na okay. Madali siyang katrabaho. Although both sila at maganda rin yung chemistry na ginawa nila. Nagsimula ka rin as talent din. Direct. Yes, it was 1993. Direct Mel Chonglo, thank you so much. Kundi dahil sa iyo, hindi magtutuloy-tuloy ang aking career dito sa film industry. And then assessment nyo naman po kay BJ po na nagbabalik sa pag-arte. Yan. Oo, kasi paborito ko to eh. Bata pa lang to pinapanood ko. Actually, kinukuha ko na siya madalas sa mga theater. Wala pa lang opportunity na makagawa ng film kasi nasa 5 years pa lang akong gumagawa ng film as director. As writer, it was late 90s na rin. So, nung nakahanap ako ng craft na pwedeng ako yung magkocontrol kung sino yung gusto kong kunin, kung sino yung gusto kong isama dito sa film. Isa siya sa mga paborito na kinukuha ko talaga. Pangalawa to sa akin nag-support ka lang doon sa isang Support film. special, yeah. Pero sabi ko sa aking potential ni BJ, bibigyan ko siya ng mas lead role. Anong reaction mo naman? Ayun nga po, sobrang pasasalamat ko kasi syempre hindi ko rin naman ina-expect na may magtitiwala ng ganitong klaseng role kasi bilang artista, alam naman natin din yung tanggap ko rin naman na nagkaroon ng downfall at hindi ganun kadaling bumalik sa industry. So, itong mga ganitong klase ng pagtitiwala at pagkakataon, napaka-thankful ko dahil parang naging comeback film ko siya nang hindi inaasahan dahil sumakto rin yung interviews ngayon and mga nangyayari sa ibang mga guestings ko sa buhay at ibang mga ganap ko sa buhay. God did na kaya rin binigyan siya siguro ng divine intervention ni Lord na bigyan ako ng opportunity at sa akin pagkatiwala yung role. I'm very thankful and I'm very blessed. Tapos yung pelikula na ito, hindi pa siya basta-bastang pelikula. It will really have an impact sa mga manonood. Meron siyang istorya na gusto talagang ihayag at merong mga kadamdamin na gustong i-touch. And syempre, the future will also be inspired with this film na mas maging maayos, mas maging smooth yung kanilang transition into adulthood, di ba, yung mga kabata. And yun, masaya lang ako na nakakabalik ako sa film industry at si Direk yung naging pintuan ko ulit. Sa mga nakamiss sa'yo, ano ba yung kinabibisihan mo outside showbiz, ganyan, mga ano nangyari? Iyo po, yung
nung nag-ano kasi ako na tinanggap ko na hindi ako masyadong showbiz, yun nga, nag-theater na medyo not on the limelight pero umaarte pa rin kasi yun yung passion ng puso ko. Pero trinay ko na din mag trabaho in the corporate world, maging simpleng tao. Pero ayun nga, parang hinahatak pa rin tayo pabalik ng film industry at parang pina-experience lang sa atin yung sakit ng buhay, hirap ng buhay, parang mas meron tayong hugot sa mga next projects natin. So, ganun ko na lang siya tinitignan. Yung pagkawala ko sa showbiz, it prepares me for something better para mas magamit ko pa siguro yung talento ko. At sa mga nakamiss sa akin, sa mga naghahanap pa rin kay BJ Tolis, nagmamahal kahit na ilang taon na lumipas, maraming salamat po, nandyan pa rin kayo. And I will do my best and I will carry my name with proudness, and syempre gagamitin ko siya sa tama. And last question ko lang, BJ. Mahirap ba yung transition from a child actor to become a adult? Yes, mahirap po kasi until now merong mga tao na ano, laki mo na pala, hindi sila mag-get over, inaano nila na bata pa rin ako. Tapos syempre hindi rin naman naging sobrang tuloy-tuloy yung growth nung hindi lang sa career but also the financial side. Kaya syempre kasama sa judgment ng mga tao yun na bakit ganun yun nangyari sa'yo, bakit ganyan. But I'm happy naman and I'm showing to the public na hindi naman natin kailangan i-meet lagi yung expectations ng iba to be happy. We can be happy on our own face and meron tayong may kanya-kanyang timeline, di ba? Kung meron mang mga nakaungos sa career natin, I'm happy for them. Hindi kami dapat ikumpara sa isa't isa because And then, I'm a man of anong my own. message ng pelikula Behind the Smile at bakit kailangan panoorin ng tao? Oo, malaking impact ito sa buhay ng isang tao kasi once you choose kung ano yung landas na pipiliin mo, pag-isipan mo ng maraming beses, kagaya nung napanood natin talaga. So dapat mapanood talaga ito ng maraming tao, hindi lang ng mga kabataan, kundi lahat na. Para nang sa ganon, aware pa rin sila sa sarili nila na everyone kung pwedeng mangyari sa kanilang buhay yung nangyari sa Behind the Smile. Why Behind the Smile? Kasi nga hindi natin nakikita yung kalooban ng isang tao. Ang pinapakita lang natin para tayong mga artista talaga na lagi tayo nakangiti sa entablado. Yun. And I would like to thank, sama na natin. Yung premiere talaga namin ginanap sa Calapan City Convention. Hindi na namin kayo na-invite kasi you're parang hindi kayo available. But dito, special screening na lang and I'm happy to see you na nandito po kayo. Ano pong plans for the release po? Ay, mga schools? Yeah, it was, kaya may mga invited tayo ng mga school presidents ay para ipalabas sa lahat ng eskwelahan. Pero cinema type din kapag walang mga auditorium type. May timeline po ba? Actually, start pa lang ulit ng marketing right now. Siguro by second week of August, meron na ulit dito sa BGC. I don't know kung saan pa, or market, I think. And sa Mindoro is buong Oriental from September hanggang March na. Yeah. Picture na lang po.